Breaking news mga kabayan, ang matagal nang kinukwestiyon na sistema sa Bureau of Customs muling naging sentro ng atensyon sa isang pagdinig sa Senado. Isiniwalat kung paanong ang mismong solusyon sa mga isyu ng katiwalian ay 10 taon nang hindi umuusad dahil sa isang legal na gusot, habang ang bansa ay patuloy na nawawalan ng bilyon-bilyong kita. Pangalawang balita, isang mas nakakagulat na revelasyon ang isiniwalat sa Kongreso, isang potensyal na 150 billion pesos na pondo para sa kickback mula sa mga proyekto ng DPWH ang nakatago pa rin umano sa loob ng 2026 budget. Ayon sa isang lehislador, ito ay bahagi na ng isang built-in na sistema sa ahensya. At panghuli, habang naglalabasan ang mga ganito kalaking anomalya, isang senador ang nagbabala na ang buong investigasyon ay posibleng pinaglalaruan lamang. Inilantad niya ang isang tusong stratehiya na ginagamit umano ng mga tunay na mastermind para guluhin ang proseso, pagurin ang publiko at tuluyang makaiwas sa pananagutan. Bago tayo mag-umpisa, baka pwedeng palike muna ng video na ito. Malaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Sa isang pagdinig sa Senado, isang katotohanan ang muling naging sentro ng talakayan. Isang katotohanang matagal nang ibinubulong at itinatago sa ilalim ng mga transaksyon. Ang sistema sa Bureau of Customs. Ang usapan ay hindi bago. Ngunit sa pagkakataong ito, ang paglalantad sa problema ay mas malinaw, mas detalyado at mas nakakabahala. Walang paligoy-ligoy na binuksan ni Senator Win Gatchalian ang usapin sa tinawag niyang the biggest elephant in the room now is corruption. Ang issue ng korupsyon. Hawak niya ang isang ulat, hindi galing sa isang lokal na ahensya, kundi mula sa US State Department. Isang dokumento na nagsasabing ang Philippine Customs ay isa sa mga ahensyang may malaking hamon pagdating sa katiwalian at nangangailangan ng agarang reforma. Hindi na ito simpleng hinala. Ito ay isang opisyal na obserbasyon mula sa isang dayuhang gobyerno. Base sa mga reklamo ng kanilang sariling mga negosyante na namumuhunan sa Pilipinas, ang tanong ay direktang ipinukol sa bagong commissioner ng customs. Paano haharapin ang aligasyong ito? Ano ang mga reformang ginagawa ninyo para linisin ang ahensyang matagal nang nababalot sa mga ganitong issue? Ang tugon ng commissioner ay nagsimula sa isang diplomatikong hakbang. Sinabi niyang sumulat na sila sa US Embassy, humihiling ng isang pulong para malaman kung ano mismo ang mga reklamo ng mga negosyanteng Amerikano. Sa madaling salita, gusto nilang marinig mismo mula sa kanila ang detalye para matugunan ito ng maayos. Ngunit bagamat mahalaga ang hakbang na ito, ang kasunod na sinabi ng commissioner ang siyang nagbigay ng mas malinaw na larawan sa laki ng problema at sa tanging solusyon na nakikita niya. Ang issue ng corruption ay hindi mawawala, mariing pag-amin ng commissioner. Hanggat hindi natin ganap na nadidigitalize ang mga proseso sa Bureau of Customs, dito na nagsimula ang paglalantad sa kung gaano kalalim ang problema at kung gaano kasimple, ngunit naging mahirap ang solusyon. Ipinaliwanag niya na ang plano ay gawing digital ang lahat, mula sa pagsusumiti ng mga dokumento hanggang sa pagbabayad. Wala ng pisikal na papel na ipapasa, wala ng mga tao na kakausapin para mapabilis ang transaksyon. Ang layunin ay zero human intervention. Alisin ang direktang interaksyon sa pagitan ng kliyente at opisyal para mawala ang oportunidad para sa mga hindi tamang gawain. Para mas maging malinaw, ginamit niya ang isang perpektong halimbawa. Para pumunta tayo sa ATM machine. Anya, sa ATM, pipiliin mo lang ang transaksyon na gusto mo, susundin ang proseso at makukuha mo ang kailangan mo nang walang kausap na teller. Ganito ang pangarap para sa customs, isang sistemang digital kung saan ang lahat ay mabilis, malinaw at walang puwang para sa lagayan. At hindi ito isang bagong teknolohiya. Ginagawa na ito sa ibang bansa. Sumang-ayon si Senator Gatchalian. Ito na nga lang ang tanging paraan niya. Ibinahagi niya ang kanyang sariling karanasan nang bumisita siya sa customs facility ng Singapore. Sa Singapore, yung kanilang customs facility. Nung pumunta ako, walang tao. I don't know if you've been there, but wala talagang tao. And everything there is paperless and digitalized. Ang pakikipag-ugnayan sa tao ay nangyayari lang kung may problema. Ito ang modelo. Ito ang pruweba na posible ang isang malinis na sistema. Ngunit dito, bumagsak ang isang malaking revelasyon. Kung ito pala ang solusyon, bakit hindi pa ito na ipapatupad?
Ang simpleng tanong ni Gatchalian. So my question is that included in your budget? Ang naging sagot ay nakakagulat. Hindi. Hindi ito kasama sa budget. At ang dahilan ay mas malala pa kaysa sa simpleng pagkukulang. Ayon sa commissioner, mayroong isang legal na problema na bumabalot sa kanilang plano para sa digitalization. Isang kaso na nagsimula pa noong 2015. Halos 10 taon na ang nakalipas. Ganito ang kwento. Noong 2015, may isang kumpanya na nanalo sa bidding para sa computerization project ng customs. Ngunit sa hindi malamang dahilan, kinansela ang kontrata. Dahil dito, idinimanda ng nanalong kumpanya ang Bureau of Customs. Ang kaso ay umabot sa korte at hanggang ngayon, pagkatapos ng halos isang dekada ay hindi pa rin tapos. Dahil sa kasong ito, hindi makagalaw ang customs. Anumang bagong proyekto para sa digitalization ay maaaring ma-question dahil may nakabimbing pang legal na issue. Dito lumabas ang brutal na katotohanan. 10 taon. Isang dekada ang nasayang. Sa loob ng 10 taong iyon, habang ang ibang bansa ay umuunlad na gamit ang teknolohiya, ang Pilipinas ay nanatiling manual ang proseso sa customs. At sa bawat araw na mano-mano ang sistema, bilyon-bilyong piso ang posibleng nawawala sa mga irregularidad. At para dagdagan pa ang problema, inamin ng commissioner na ang teknolohiyang inaalok ng kumpanyang nanalo noong 2015 ay obsolete na ngayon. Luma na, hindi na angkop sa pangangailangan ng modernong panahon. Kaya kahit manalo pa sila sa kaso, ang solusyon nila ay hindi na rin magagamit. Isang perpektong larawan ng kapabayaan at kawalan ng agarang aksyon. Ngayon, may bagong liwanag na nakikita. Ang solusyon na kanilang isinusulong ay isang Public-Private Partnership o PPP. Sa ilalim ng sistemang ito, isang pribadong kumpanya ang gagastos at magpapatakbo ng digitalization at babawiin na lang nila ang kanilang puhunan sa pamamagitan ng mga bayarin. Ang magandang balita, ang kumpanyang nagdemanda noon ay kasama na rin sa mga nag-aalok ng PPP. Tila isang senyales na baka matapos na ang mahabang legal na bangayan. Ang pagdinig na ito ay naglantad sa isang masakit na katotohanan. Ang issue sa customs ay hindi lang gawa ng ilang opisyal. Ito ay isang problema na pinabayaang lumala dahil sa isang sistemang mabagal, magulo at puno ng legal na bitag. Ang pangarap ng isang malinis na customs ay nanatiling isang pangarap sa loob ng 10 taon dahil sa isang kaso na dapat ay matagal nang naresolba. Kung ang problema sa customs ay isang dekadang pagkaparalisa, sa DPWH naman, ang issue ay isang sistemang aktibo at tila idinisenyo para sa anomalya. Habang ang palakpakan ay unti-unti nang humihina sa bulwagan ng Kongreso matapos aprubahan ng budget, isang boses ang biglang umalingaw-ngaw. Tumindig si Congressman Leandro Leviste, hindi para pumalakpak, kundi para maghatid ng isang babala. Ang kanyang mensahe ay direkta. Sa likod ng mga numerong inaprubahan, mayroong isang potensyal na 150 bilyong kickback mula sa mga proyekto ng DPWH na nakatago pa rin umano sa loob ng 2026 budget. Ang mas masakit pa, ayon kay Leviste, ay kahit na ang isang kongresista ay maging malinis at hindi tumanggap ng anumang parte, ang pera ay hindi naliligtas. Dahil ang presyo ay sadyang pinatungan na umano mula sa simula, ang sobrang pondo ay mapupunta pa rin sa mga opisyal sa loob ng DPWH. Sa madaling salita, ang kickback ay hindi opsyon. Ito ay built-in umano sa sistema. Dahil dito, naghain si Leviste ng isang simple ngunit radikal na solusyon. Putulin ang pinag-uugatan ng pera. Iminungkahi niya na ibaba ng 25% ang lahat ng presyo ng proyekto ng DPWH. Isang matapang na hakbang na kung magtatagumpay ay direktang tatanggalin ang 150 bilyong taba na siyang nagiging katas umano ng mga tiwali. Upang bigyan ng bigat ang kanyang panawagan, bumanggit siya ng isang tanyag na kasabihan. The only thing necessary for evil to triumph is for good men to do nothing. Isang direktang hamon sa kanyang mga kasamahan sa Kongreso. Mananatili ba kayong tahimik habang nagpapatuloy ang mga ganitong issue? Nagdagdag siya ng isa pang anggulo na tiyak na kukuha sa atensyon ng kanyang mga kapwa lehislador mula sa Timog Katagalugan. Ipinunto niya na ang Region 4A, Calabarzon, na bumubuo sa 50% ng populasyon at ekonomiya ng bansa ay nakakatanggap lamang ng halos 10% ng budget ng DPWH. Isang malinaw na hindi pagkakapantay-pantay. Dito na niya inilatag ang kanyang ikalawang mungkahi.
Ang anumang matitipid mula sa 25% na pagbawas sa presyo ay dapat ilaan para dagdagan ang pondo ng mga distrito sa Batangas, Cavite, Laguna, Quezon at Rizal. Ngayon, nakita na natin ang dalawang halimbawa ng sistematikong problema. Ang lohikal na tanong, bakit hindi ito matigil? Bakit sa kabila ng sunod-sunod na mga pagdinig, tila walang tunay na napapanagot? Dito pumapasok ang ikatlong bahagi ng ating kwento. Isang senador ang naglantad sa kung ano ang posibleng dahilan. Ang buong investigasyon ay pinaglalaruan lamang. Para kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, ang lahat ng investigasyon sa bilyon-bilyong pisong flood control scandal ay unti-unti nang nagiging isang dikahong palabas. Isang dula kung saan ang mga maliliit na tauhan, mga project engineer at district official ang siyang isinasalang sa entablado habang ang tunay na mastermind ay nananatili sa dilim. Ang kanyang argumento ay simple ngunit nakakabahala. Habang ang investigasyon ay nagpapatuloy, may isang makapangyarihang puwersa na aktibong gumagalaw para guluhin ito. Kung sino ang pinaka-guilty dito, sinong mga mastermind, guguluhin nila ito. Dito na niya inilatag ang tusong laro umano ng mga utak sa likod ng anomalya. Ganito ang kanilang plano. Hayaan ang mga nasa ibaba na mag-away-away. Ituro ang sisi sa mga kongresista, sa mga senador, sa mga opisyal ng DPWH. Hayaan silang magbatuhan ng putik hanggang sa ang lahat ay maging madumi at hindi na malaman ng publiko kung sino ang tunay na may sala. Habang ang lahat ay abala sa pagtuturuan, ang tunay na utak ay komportabling nanonood mula sa malayo. Habang ang nagtitirahan kapwa, congressman, kapwa, senador, etc. Paliwanag ni Cayetano. I'm not saying walang guilty sa mga yan. Pero habang hindi na-expose yung mastermind, yan ang play niyan. At hindi ito isang simpleng laro. Ito ay isang operasyong suportado umano ng bilyon-bilyong piso, ang mismong perang posibleng ninakaw nila. Ayon kay Cayetano, dahil sa laki ng kanilang kinita, may kakayahan ang mga mastermind na ito na bayaran ang mga tao, sirain ang ebidensya at paikutin ang kwento sa media. Ang mas nakakainis pa, anya, ay ilang buwan na ang nakalipas mula nang unang ibulgar ang iskandalo. Ngunit hanggang ngayon, wala pa ring isang kumpleto at malinaw na listahan ng lahat ng flood control projects sa buong bansa. Ang resulta, ang mga tinutumbok ng investigasyon ay ang mga maliliit na isda lamang. Dito na ibinunyag ni Cayetano ang pinakatusong bahagi ng kanilang estratehiya, isang taktikang idinisenyo para pagurin at inisin ang publiko hanggang sa sila na mismo ang sumuko. All the mastermind has to do is iyoyo niya lang lahat to, di ba? Anya, isang perpektong paglalarawan sa isang investigasyon na paikot-ikot pero wala namang tunay na pinatutunguhan. Ang layunin ng yoyo na ito ay simple lang, palaguin ang frustrasyon ng taong bayan. Hayaan silang mapagod sa panonood ng walang katapusang pagdinig na walang resulta. Kapag ang publiko ay nagsawa na, dahan-dahang mamamatay ang issue. At kapag dumating na ang susunod na taon at magsimula na ang paghahanda para sa eleksyon, ang flood control scandal ay magiging isa na lamang lumang balita. At ang mga mastermind, muli silang makakatakas. Upang pigilan ang planong ito, naghain si Cayetano ng isang konkretong suhestyon sa Senate Blue Ribbon Committee. Una, unahing kumpletuhin ang listahan ng lahat ng mga bagong flood control projects mula 2024 at 2025. Dahil sariwa pa ang ebidensya. Pangalawa, kapag kumpleto na ang listahan, isa-isang ipatawag ang lahat ng sangkot, mula sa pinakamababang project engineer hanggang sa pinakamatataas na opisyal, para sundan ang daloy ng pera at utos hanggang sa umabot ito sa pinakatuktok. Nakita natin ang dalawang pangunahing mekanismo ng sakit. Sa Bureau of Customs, ito ay isang sakit ng paralysis, kung saan ang isang dekadang legal na gulo ay pumigil sa modernisasyon at nagpanatili sa isang sistemang bukas sa mga irregularidad. Sa DPWH, ito naman ay isang sakit na built-in kung saan ang mismong proseso ng pagpepresyo at bidding ay idinisenyo umano para magkaroon ng 150 bilyong kickback. At higit sa lahat, nakita natin ang pinakadelikadong sintomas. Ang kakayahan ng mga nasa likod ng sakit na ito na manipulahin ang mismong proseso ng paghahanap ng lunas. Ang stratehiya ng yoyo na inilarawan ni Senator Cayetano ay isang pagpapakita kung paano ginagamit ng mga mastermind ang gulo at pagod ng publiko bilang kanilang kalasag.
Ang mga solusyon ay inilatag na sa mesa. Digitalization para sa customs, isang 25-cent price cut para sa DPWH, at isang mas matalino at mas pursigidong paraan ng pag-iimbestiga para matumbok ang mga mastermind. Nangangailangan ito ng matinding political will. Ang tanong ngayon ay hindi na kung ano ang problema. Malinaw na kung ano ito. Ang tanong ay, sino sa ating mga pinuno ang may tapang na ipatupad ang mga solusyong ito? Sino ang handang basagin ang mga sistemang matagal ng pinakikinabangan ng iilan? At tayong mga mamamayan, hanggang kailan natin hahayaan na ang larong yoyo ay magpatuloy habang ang kinabukasan ng ating bansa ang siyang pinaglalaruan? Ang oras ay tumatakbo at ang mga mastermind ay nagmamasid, naghihintay na muling makalusot.